Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon etong isang misteryosong sakit na tumama sa bansang England at magpahanggang ngayon hindi po matukoy-tukoy ng mga scientist, ng mga doktor at ng mga medical expert kung paano nakuha ang sakit na ito, kung saan talaga siya nagmula. At ang nakapagtataka pa po dyan, ang mga itinuturing na mahihina sa ating lipunan katulad ng mga matatanda at mga bata ay hindi po tinatamaan ng sakit na ito, kundi baliktad ang mga malalakas ang katawan katulad ng mga sundalo at mga mayayaman ang siyang pinuntirya ng naturang sakit. Kung naalala niyo po nung panahon ng COVID, ang mga matatanda at ang mga bata ay siyang binibigyan ng double protection dahil alam po nating mas mabilis silang tamaan. Pero etong sakit na ito ay mukhang baliktad. Mas inaatake niya ang mga malalakas. Talagang matindi po ang sakit na ito. Dahil nung siya ay tumama sa bansang England, sa ilang linggo lamang umabot po sa halos 15,000 na tao ang pumanaw. Ito po ang sikat na sweating sickness na tumama sa bansang England na tinatawag po sa kasaysayan na the sweat plague. Bakit nga ba nakakatakot ang sakit na ito? At ano-ano ang kanyang mga sintomas? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang sakit na ito ay isa po sa mga nakakatakot na epidemya na nangyari sa kasaysayan. Bakit nga ba nakakatakot? Well, kapag tinamaan ka po ng naturang sakit, ay siguradong hindi ka na aabutan ng bukas. At ayon pa po sa ilang mga naitala sa kasaysayan, yung iba ay 3 oras lamang ang inabot at tuluyan ng nadedo. And given that reason, masasabi kong mas matindi pa siya sa COVID. Ano nga ba ang mararamdaman ng taong tinamaan nito? On the first 1 hour ay makakaramdam siya ng pagkahilo, takot at matinding kaba. Sa susunod na 1 hanggang sa 3 oras ay makakaranas siya ng matinding pagpapawis, panginginig at pananakit ng katawan. Pagkatapos nun, sa susunod na 3 to 6 hours ay makakaranas siya ng panlalambot, hirap sa paghinga at mabilis na pagtibok ng puso. At pagdating ng 6 to 10 hours ay sobrang manghihina na ang kanyang mga organs at minsan yung iba ay nawawala na po ng malay. At ang kasunod noon, on the 10 to 24 hours ay tuluyan ng madededo ang isang taong tinamaan kapag hindi niya nakayanan ang sakit na ito. So sobrang nakakatakot po talaga ito dahil literal na kapag tumama siya sa'yo ay bilang na ang oras mo. Ngayon, alamin po natin kung ano ang nangyayari sa bansang England nung tumama ang plague na ito sa kanila. Nangyari po ang lahat noong 1485. Sa mga panahon na ito, nangyayari po ang tinatawag na The War of the Roses sa bansang England. So basically, ito ay civil war at agawan ng trono. At alam niyo po ba na dito po inspired ang palabas na Game of Thrones? Well anyway, dahil mayroon pong civil war, therefore, mayroong matinding digmaan. Tumagal po ang digmaan mula 1455 hanggang 1487. Ito ay labanan sa pagitan ng 2 makapangyarihang pamilya na parehong may karapatang umangkin sa trono ng England. Ang unang pamilya ay tinatawag na House of Lancaster, na tinatawag ring Pulang Rosas. At ang pangalawa po ay ang House of York, na tinatawag ding Puting Rosas. So malamang sa malamang ay mayroon na po kayong ideya kung bakit ito tinawag na The War of the Roses. So ang layunin po ng digmaang ito ay makamit ang korona at kontrolin ang kaharian ng England. Sa mga panahon na ito, nangyari po ang isa sa pinaka madugong labanan sa kasaysayan ng England. Yun po ang tinatawag na Battle of Towton na nangyari noong 1461. And to make the long story short, pagsapit po ng 1485, nagkaroon ng matinding digmaan at dito na po nagkaalaman kung sino ang mananalo.
Ito po yung tinatawag na Battle of Bosworth. At dito po nanalo ang Pulang Rosas o yung House of Lancaster na pinamumunuan ni Henry Tudor na kalaunan ay tinawag na King Henry VII. Ngayon dito na po papasok sa eksena ang sweating sickness. Noong mga panahon ng digmaan wala pang nagkakasakit ng ganon. Pero nang maupo sa trono si Henry VII, nagsimula na ang dilubyo. Na matapos mong maklaim ni Henry VII ang trono, syempre, nagkaroon ng celebration sa buong England. Maraming sundalo, mga tauhan ng hari at mga bisita mula sa ibang bansa ang pumasok sa London para sa pagdiriwang ng koronasyon. At doon po nagsimulang kumalat ang sakit na sweating sickness. Biglang kumalat ito sa buong kaharian at maraming sundalo at taga-korte ang pumanaw sa loob lamang ng ilang araw. At marami po ang naniniwala na posibleng galing sa mga sundalo ang sakit. Dahil sa paglalakbay, stress sa digmaan at masikip na mga lugar sa kampo, posibleng nag-transmit ang virus or bacteria na pinanggalingan ng sweating sickness. May mga teorya ang ilang historians na baka dala ito ng mga mercenaries o yung mga dayuhang sundalo na sumama sa digmaan. At dala rin ito marahil ng mga daga na mula sa mga kampo ng labanan. Ito po ang sinabi ng isang historian sa mga panahon na iyon na nagngangalang Polydore Vergel. Many of the king's companions and followers who came with him to London suddenly fell ill and died of the new sweating sickness. So marami po sa mga kasamahan ng hari, pati mga sundalo di umano, ang talagang tuluyang pumanaw. Sa side po ni King Henry VII, medyo nakaka-discourage at nakakalungkot ang pangyayaring ito. Imbes na magse-celebrate siya dahil nakuha niya ang trono, dahil sa pagpanaw ng marami sa kanyang mga followers at kasamahan, kinakailangan niyang magluksa sa mga panahon na yon. Challenging ito sa kanya bilang katatanggap pa lang at kakaupo sa trono. Thankfully, hindi po tinamaan ng sakit na ito si King Henry VII. Pero marami ang naniniwala noon sa England na ang sakit na ito ay isang parusa na pinadala ng Diyos para sa bagong nakaupong hari. Sa mga panahon na yun, umabot po sa 15,000 na tao ang pumanaw sa buong England. At ang 10,000 sa mga taong iyon ay galing po sa London lamang. At ayon po sa mga naitala sa kasaysayan at sa pag-aaral ng mga eksperto, ang tinamaan po ng sakit na ito ay hindi yung mga bata at matatanda, kundi yung mga young adults, yung mga taong nasa edad 20 to 40 years old, yung mga taong malalakas talaga. At karamihan sa kanila ay mga sundalo, mga tagapagsilbi or servant ng hari, mga trabahador sa lungsod, at mga kabataang nasa Nobel class o yung mga kabataang nag-aaral sa universidad. So uulitin ko po, sobrang misteryoso talaga ng sakit na ito dahil ang mga naging major target ay hindi yung mga bata at matatanda, kundi yung mga malalakas at mga mayayamang tao. Pagkatapos nga po ng pagpanaw ng halos 15,000 na tao sa buong England, sa paglipas ng mga taon, unti-unti po silang nakamove on at nalimutan na ang naturang sakit. Pero pagkalipas po ng 23 years, nagkaroon po ng comeback ang sakit na ito. Pagdating ng 1508, marami na naman ang pinaslang ng sakit na ito sa buong England. At naging national threat po ito. Tapos biglang nawala. At muli na namang bumalik pagsapit ng 1517. Sa mga panahon na ito, mas maraming lungsod ang naging apektado, kabilang ang Oxford at Cambridge University. Pinilit ng mga universidad na ipasara
ang klase at palikasin ang mga estudyante dahil lumagana po ng matindi ang sakit. At grabe po ang naging takot ng mga tao noon sa England, pati ng buong kaharian. Pagkalipas po ng ilang mga taon, nawala ang sakit na ito, nanahimik. Pero muli na namang nag-comeback pagsapit ng 1528 at hindi lamang sa buong England, unti-unti na po itong kumalat sa Europa. Napunta sa Germany, sa Switzerland, sa Netherlands, sa Belgium, hanggang France at umabot din po sa Russia. At dahil kumalat po siya sa buong Europa, maraming mga European monarchs ang nagpanik sa mga panahon na ito. As in, libo-libo na naman po ang pumanaw, kabilang ang ilang mga royal court officials. At yung papalit noon na hari na si King Henry VIII ay tumakas din po sa London para maiwasan ang naturang sakit. At pagsapit naman po ng 1551, dito na nangyari ang panglima at panghuling outbreak. Nangyari po ito noong 1551, as in marami pa rin ang pumanaw. Subalit, pagkatapos ng taon na yon, tuluyang naglaho ang makasaysayang sweating sickness or sweat plague. So tuluyan po itong naglaho na parang bula, as in nawala na lang bigla. At dahil dyan, hindi po siya napag-aralang mabuti ng mga medical expert noon kung saan talaga nanggagaling ang naturang sakit. Pero may mga teorya ang mga eksperto patungkol sa pinagmulan nito. Una ay yung tinatawag na hantavirus theory. Ito raw ay isang impeksyon dahil sa hantavirus, isang virus na nagmumula sa mga daga. Sinasabi naman ng ilang mga eksperto na ito raw ay isang bacterial infection, sanhi ng tinatawag na streptococcus or iba pang bakterya na galing sa impeksyon sa balat or dugo. Ayon naman sa iilan, maaring ito ay food or waterborne poison. Maaring sila ay nalaso noon dahil sa pagkain o dahil sa kanilang iniinom na tubig. Sinasabi naman ng iilan na dahil ito sa environmental or climate change. At ang posibleng sanhi nito ay ang biglaang pagbabago ng panahon or stress dahil sa crowded cities noon sa England during the celebration of King Henry VII coronation. At ang huling teorya ay nagsasabing ito raw ay maaaring parusa ng Diyos, isang supernatural punishment or moral punishment sa sangkatauhan. Parusa daw ito ng Diyos dahil sa kasalanan na ginawa ng bayan ng England noon. Well, ano nga ba ang specific na kasalanan na kanilang ginawa noon? Ayon sa pag-aaral, maraming naging kasalanan ang bayan nila noon. Una ay ang obvious na digmaan at pagpaslang sa kapwa Kristiyano. Ang War of the Roses ay isang madugong digmaan sa pagitan ng mga kapwa na taga-England. Pamilya laban sa pamilya, kapatid laban sa kapatid. At ito ay nakita ng simbahan bilang isang malaking kasalanan. Pinaniniwalaan ng ilan na pinaparusahan ang buong bayan dahil sa dugo at kasakiman sa trono. Bukod dyan, napansin rin ng mga leader sa simbahan noon na maraming kabataan ang mas abala sa kalayawan, sugal at bisyo at napabayaan nila ang pagdarasal, pagtulong sa kapwa at pag-aayuno. Kumalat din ang imoralidad noon sa lipunan, partikular ang prostitusyon, adultery at marami pang mga kasalanan. Well, ano nga ba ang naging response ng mga taga-England noon nung kumalat ang sakit na ito sa kanila? Unang-una, sila ay nagkaroon po ng public prayers. Pangalawa ay nagkaroon sila ng mga prosesyon. At higit sa lahat, nag-ayuno ang hari at mga noblemen sa kanilang bansa. As in, nag-fasting talaga sila ng seryoso. Ayon po sa kasaysayan, halos buong England noon ay naniniwala na sila ay pinaparusahan ng Diyos, kaya nararanasan nila ang sakit na yon. Pero imbis na sisihin ang Diyos, imbis na sila ay magalit sa Diyos, nagpakita po ang mga taga-England ng isang napakagandang response. Sila ay nagpakumbaba sa Diyos. Well, nakakatakot naman talaga kung isipin ang sakit na dumapo sa kanila dahil kung matatamaan ka noon, hindi ka na aabutan ng bukas. Pero alam ng mga taga-England na mas higit na mas makapangyarihan ang Diyos kumpara sa sakit na iyon. At ako ay naniniwala, mga kababayan,
na kaya tuluyang tinanggal ng Diyos ang sakit na ito sa kanilang bansa ay dahil sa kanilang magandang response na pagpapakumbaba. At sa topic na ito, naalala ko ang isang verse sa Bible na matatagpuan sa 2 Chronicles 7 verse 14 na nagsasabing, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land."